Anong violation ko, Brad? Not for hire. Not for hire daw, boss. Oh, not for hire. O may karga ka. Kailangan daw. So, ang sinasabi niya, kasi may karga ako. Viral ngayon yung isang traffic enforcer ng MMDA na nanghuli ng private vehicle na pickup na wala umanong not for hire sign. Sa video ito malalaman nyo kung ano nga bang ibig sabihin at saan nga ba dapat ginagamit ang not for hire sign, no? Ito nga ba ay mandatory? At kung anong magiging parusa ng MMDA officer nang huli sa nasabing motorista. So panoorin nyo yung buong video. Ang isang private pickup truck na walang nakalagay na not for hire ay hindi automatikong traffic violation. Ang requirement na not for hire ay karaniwang para sa sasakyang itinuturing na for hire o ginagamit sa komersyal na layunin kahit pa pribado ang pagmamayari. Narito ang ilang mahahalagang punto. Pribadong sasakyan. Kung ang pickup ay rehistrado bilang pribadong sasakyan, private vehicle, at ginagamit lamang para sa personal na gamit, hindi ito kinakailangang lagyan ng not for hire. Ang rehistro ng sasakyan sa Land Transportation Office, LTO, ang magpapatunay sa klasifikasyon nito. For hire vehicles, ang sasakyang rehistrado bilang for hire tulad ng taxi, bus, UV Express o a truck na ginagamit sa pagninegosyo ng paghatid ng produkto o serbisyo, ang siyang inaatasan na magkaroon ng kaukulang markings, kabilang ang for hire o katulad na signage, depende sa regulasyon ng LTO para sa klase ng sasakyan. Commercial use ng pribadong sasakyan, ang posibleng problema ay kung ang iyong pribadong pickup ay ginagamit para sa komersyal na layunin ng walang kaukulang permit o lisensya. Halimbawa, kung ginagamit mo ito'y maghatid ng bayad na kargamento o pasahero at nahuli kang ginagawa ito, maaaring magkaroon ka ng paglabag kahit na rehistrado ay pribado. Ito ay dahil sa misuse ng rehistro ng sasakyan at pagpapatakbo ng colorum operation. LTO regulations, mahalaga pa ring sumunod sa lahat ng regulasyon ng LTO para sa pribadong sasakyan, tulad ng tamang rehistro, pagpapanatili ng sasakyan at pagsunod sa traffic laws. Sa pangkalahatan, kung ang iyong private pickup ay talagang ginagamit lamang para sa personal na transportasyon at hindi sa negosyo, walang traffic violation dahil lamang sa kawalan ng not for hire signage. Ang mahalaga ay ang aktual na klasifikasyon at paggamit ng sasakyan. Ano ang parusa sa MMDA enforcer na nanghuli dahil walang not for hire ang pribadong pickup? Kung ang isang MMDA enforcer ay nanghuli ng isang pribadong pickup truck dahil lamang sa walang nakalagay na not for hire sign, malinaw na mali ang kanyang aksyon at maaari siyang maparusahan. Ayon sa opisyal ng MMDA at LTO, hindi requirement sa MGA pribadong sasakyan ng pagkakaroon ng not for hire signage. Narito ang posibleng mangyari sa MMDA enforcer. 1. Administrative charges at posibleng pagkakasuspinde o pagkatanggal sa serbisyo. Inamin mismo ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, sa pamamagitan ni Chairman Romando Artes na mali ang kanilang enforcer sa paghuli ng pribadong sasakyan dahil sa kawalan ng not for hire sign. Ang violation po niyan, hindi po not for hire. Ang violation po ay colorum. Ayon kay Artes, maaring makasuhan ng enforcer at ito ay maaring humantong sa pagkatanggal sa serbisyo. Ito ay dahil sa maling pag-apprehend at posibleng harassment sa motorista. Ang ganitong uri ng pagkakamali ay tinuturing na misconduct o abuse of authority na may kaukulang administrative penalties. 2. Pananagutan sa maling paghuli, erroneous apprehension. Ang MMDA enforcer ay inatasan na ipaliwanag ang tunay na violation. Kung ang paghuli ay based lang sa kawalan ng not for hire sa isang private vehicle, walang legal na batayan ng apprehension. Ang issue ng not for hire ay nauugnay sa sasakyang for hire o ginagamit sa komersyal na operasyon. Kung ang pribadong pickup ay hindi ginagamit sa komersyo, walang violation. Ang totoong concern ng MMDA at LTO ay ang colorum operation o ang paggamit ng pribadong sasakyan para sa for hire na serbisyo, pagkarga ng bayad na pasahero o kargamento, nang walang kaukulang prangkisa mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB. Kung may ebidensya ng colorum operation, doon magkakaroon ng violation at hindi lang sa kawalan ng not for hire sign. Paano dapat kumilos ang motorista? Kung ikaw ay nahuli ng MMDA enforcer sa ganitong dahilan, manatiling kalmado, huwag makipagtalo. Itanong ng maayos ang eksaktong violation. Kuhanan ng ebidensya. Kung maari, videohan ang buong pangyayari kasamang enforcer ang sasakyan at ang dahilan ng paghuli. Mahalaga rin na makuha ang pangalan at ID number ng enforcer. Huwag magbayad ng bribe, huwag sumunod kung hiningian ka ng pera. Ireklamo ang enforcer sa MMDA Traffic Discipline Office o sa kanilang hotline. Mas makakatulong kung may sapat kang ebidensya, video, larawan, detalye ng enforcer. Sa kasalukuyan, malinaw ang posisyon ng MMDA na ang pribadong sasakyan ay hindi kinakailangang magkaroon ng not for hire sign. Ang enforcer na nagpapatupad ng ganitong maling huli ay lumalabag sa kanilang protocol at maaaring maparusahan.